So yo, what's up guys? Good morning, magandang tanghali. Welcome to my YouTube channel, Biyahero TV. And for today's vlog is here we are with our Lolo Sedya. And sad to say, but kailangan na natin siyang ibenta. Pero hindi pa naman natin siya pinupost. But for the sake of the new project na gagawin kasi natin, we have to sell this car. It is a 2008 Mitsubishi Lancer GLS na automatic. Very good running condition yung engine na to. And buksan natin yung ating sasakyan. So kahapon ginamit natin to. Tapos tayo kasama natin si family. Then nagpunta rin tayo sa Batangas. Ito rin ang driven car natin. Always ito naman ang gamit natin. Alam naman tayo basta sasakyan ko dito lang. Ayan. Medyo madumi lang, hindi na palinisan. Pero this car is a very good, well-maintained car natin to. It's our personal use car na ginagamit. So pasok tayo guys. So I'm selling this for 180k. Original mileage 54,000. Then the sound of this door is like new still. Maganda pa yung tunog niya talaga. Ganda yung engine. One click. And guys, then naka-ano lang din siya. Ganito. Very quiet yung makina nito guys. Sobrang tahimik. Yan, though may mga gas-gas siya dito, hindi ko na pinagawa. Yan, yung gulong niya is almost bago pa yan. Kasi nga, hindi naman natin nagagamit to. Na-acquired natin to 49,000. Then, almost 5,000 pa lang natakbo natin to. Kasi nga, hindi natin to talaga baga, may pupuntahan lang kami ni Mrs. Yan eh, kapal pa yung gulong niyan. Yung mga mudguard niyan, this, halos bago pa. Kaya hindi rin ito nagamit yung pinagkuhanan ko. Ayan. You can see the sidings of the door. Talagang maganda pa siya. Pag inangat mo to, normally pag luma, naangat pa to. Ito hindi. Hindi mo nagagalaw yung pinto. Maganda talaga. Ayan. Ito lang yung issues niya. Yung mga ganito. Walang cover. Check natin yung engine. Okay naman. Very tahimik. Pang long ride, pwede rin to. Yung chassis number. Then napalitan ko na pa ito ng spark plug. Then gasket. Then yung 4 na disc brake, palit na rin yan guys. Ano lang to for change oil. Waiting for change oil. Ito natin pinapa-change oil. Siguro hindi ko napapa-change oil, ibibenta na natin siya. Si buyer na makakabili, siya na mag-change oil. Sara na natin. Basically, yung air condition nito is very cold din. Especially sa variant niya na napakalamig ng aircon nito guys. Actually, ayaw ko talaga itong ibenta eh. Nga lang yung project car na kukunin natin is medyo may kamahalan. So, pandadagdag ko to doon. Tagal-tagal na rin naman tayo gumagamit ng ICE car, is yung internal combustion engine. So we plan and review mostly all the EV cars na review ko. Ang most outstanding talaga ay si Baico ba yun? Baico? Kung di ako nagkamali, Baico. Then ayan, sila G-Tour. Kaso medyo mahal sa range na gusto ko. So ang most probably na napili ko, actually si Geely is okay din eh. Especially nowadays, ang mga brand ngayon ng China car is talagang nagiging outstanding na sila. Kasi may kanya-kanya silang tinatawag na ecosystem. What is ecosystem mean? Starting from the product, the raw materials, dun lang talaga naglalaro sa lugar na yun, which is in China lang. So malaking market nila, malaking capabilities nilang makagawa ng magandang ecosystem kasi
hindi na nila kinukuha pa sa ibang bansa, sa ibang part ng bansa yung supply, gaya ng mga LFP's batteries nila, especially si BYD na meron siyang Blade battery, and now they just introduced the Blade 2.0, which is much more efficient and much more easy to recharge battery. I think just for a minute or more, minute or 20 minutes full charge ka na. I'm not sure, but yun yung parang nabasa ko. So yun yung mga nakita natin, and then the final napili natin was the BYD. Si BYD na nga yung napili natin. So ang kukunin natin is si Seal 5 Premium, hindi si Dynamic, kasi dalawa yung variant doon, isang Premium tsaka isang Dynamic. Kaya ako naman napili si Premium, it's just because very easily, ang tawag dito, uncomparable siya talaga sa Dynamic. Bakit? Meron siyang BL2 number 1, which is useful for us dahil mayroon din kami mag-camping ni Mrs. Then also the range is 115 as per the BYD official statement. But for the others na naka-experience na, they were telling 102, 101. Depende sa driving mode mo. So yun yung isa sa mga best thing na nakita ko compared doon sa Dynamic. Tapos may sunroof siya. Sunroof, hindi ko alam kung magagamit. Pero yung mga bagay na yung gaya ng 360 camera, then may napanood din ako sa YouTube na isang vlogger na nagsabi siya na you can put a apps na pwede mong magamit yung camera dun sa 360 na parang ano mo siya, protective camera na while nagbe-brake, umaandar ka, makikita doon, halimbawa nagkaroon ka ng accident, meron siyang ganung klaseng security mode. Sa Premium lang yun. Sa Dynamic ata walang ganon. Tapos tawag dito, syempre yung 17 wheels, it's a big factor na rin. Kaya yun yung mga nakita kong advantage ng Premium. Though wala talaga siya pinagkaiba pagdating sa interior at exterior design, almost the same. Wala siyang pinagkaiba doon. But yung sa mga engine, sa battery, yun talaga yung pinaka big factor para sa akin. So ito na, andito na ulit kay Seja. Hindi ko na ito nagawa na review Though what can I say with this car? This car is really awesome. What can I say? Matibay, sobrang tibay nito. This is a 2008 model. When I had my FD Civic, I had an issue on air condition. Number 1 naging issue ko doon is air condition. Number 2 is yung mga dito niya, tumutulo yung mga tubig dito. There are some drops ng tubig dyan, which this Seja na na-acquired natin na hindi gaano gamit is hindi talaga, wala akong experience dito na nagkaroon siya ng leaking sa roof, nagkaroon ng yung mga ano niya. Pakita ko sa inyo to guys, yung ganito niya guys, sobrang intact pa niyan guys. Malalaman ka talaga, masasabi mong matibay, hindi pa gamit na gamit. Saka yung engine noise, sobrang tahimik niyan guys, wala kang maririnig, kasi sobrang ganda nito. Ito pa pala yung issue ko, yung wiper, di pa napapalitan ko. Hindi na rin gagalawin yan, as is na yan. Tayo kasi malamig dito So yun ang ano nito, yun ang mga issue. Then yung pedal shift, ito hindi na rin ito nagana, yung 1 and 2, which is hindi naman useful sa akin nung kinuha ko to, hindi ko yan interest. Then yung ilaw, mostly lahat okay naman. Ayan, yung normal ano ng sasakyan. May gamit pa tayo dito. Ayan, di ko pa actually ito pinopost, pero ipopost ko na to sooner. Ayan, ito nakaka-cambered ko lang nito. Camber lang, align lang nito, so okay pa to. Medyo may lumalagotok ko sa ilalim, pero not an issue also, kasi nababiyahe ko to, natatakbo ko to 100, 120 easy, very easy. Sobrang masabi ko, hindi kayo papahiya ng kotse na to.
So yun lang, kaya natin to blinag is para mag-bye-bye na tayo dito kay Seja natin, na talagang for 3 years natin siyang kasama. All type of terrain na pinuntahan ko, nag-camping kami, dinala namin sa bundok to. Grabe, hindi ako napahiya dito. As in, talagang solid to. Nare-recommend ko tong kotse na to. Siyempre, yung bilis niya, hindi ganun kabilis. Kasi 1.6 lang to eh. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa Civic. Civic is Civic. Masyadong iba yung engine nun. It's a VTEC engine. Na which is kahit naka number 2 RPM ka dun sa Civic, eh kanya tumakbo ng 105 to 115 number 2, which is matipid siya sa highway. Lang pagka nasa city driving, medyo active yung gas niya. Ito naman, matipid naman to, city driving, highway, both. Kaya ang gas ko dito, pag nagpupunta ako ng Batangas, which is ang kilometer range ng Batangas is almost 70 kilometers. Yung dating 500 ko nung mababa pa yung gas, balikan na yun. Ngayon 1K na kasi taas na ng gas. 1K balikan, may sobra pa. Ayan o, sobra pa yan. So hanggang dyan lang lagi ang level ng gas natin. So balik tayo dun sa BYD. Hopefully makakuha tayo next week. Nagpa-reserve na tayo ng unit. And dito tayo nagkuha sa BYD Santa Rosa. Premium na yung kinuha natin. Hindi na lang natin alam kung may darating kasi sobrang ng BYD ngayon, sobrang in demand. So kahit magpunta ka doon, gusto mong bumili, hindi ka makakabili dahil talagang may pila talaga sila, especially yung Seal 5 Premium and Dynamic, yung dalawang variant na yun. But for the rest, for example, Sea Lion 6, yan, makakahanap ka niyan. Kasi sa Sea Lion 6, marami silang stock siguro eh. Tingin ko kasi yung nag-first boom sa kanila talaga, Sea Lion 6 eh. And, ito na lang, pumasok na lang sila Seal 5. So, yun lang ang ating vlog guys. Para sa ating Seja na tayo magpapaalam na dito. Hopefully, mabenta natin siya. And magustuhan nung buyer yung bibili sa kanya dahil talagang very very good running condition tong kotse na to. Napakasarap gamitin ito. Kung andar lang, hindi mapapahiya dito. Hindi mapapahiya dito. Kahit dumating ng Baguio nito, panis dito. Malupit tong kotse na to guys. Mitsubishi Seja Lancer. Kaya pala very to. Kahit yung mekaniko ko sinasabi sa pinakamatibay ito. Napakatibay ng makina nito, hindi ka mapapahiya, which is totoo nga. Kasi nung binili namin to, may doubt pa ako eh. Parang sabi ko baka bumigay ito, pangit nung una ko nakita, hindi mo siya nga pwede compare sa Civic. Then months goes by, yun, hanggang sa more months goes by, wala akong naging dito. Wala, as in, no issue talaga, wala talagang issue. Nagkaroon ng issue in the last, ito na, yung sa aircon, nakala ko nasira kasi nawala yung lamig kasi may tumutunog dun sa ilalim. Yung pala napasukan siya ng plastic. So nung pinatanggal ko yung plastic, okay na uli, goods na uli siya, wala na uling problema. Very very okay na uli siya. Kaya sabi ko okay na to. So until now gamit natin siya, pero kailangan natin siya ibenta. Alright guys, so hanggang dito lang ating vlog for our car content naman na ginawa natin. Abangan nyo yung ating new project na darating. Hopefully loobin, ma-acquire natin siya at yun ang iba-vlog natin ng madami. Alright guys, again please follow my YouTube channel BRO TV and thanks for watching. Peace.